Naku mga ka-good news, mayroong viral video dito tungkol sa isang guro na nambubulyaw, kung ano-ano ang sinasabi, nila-live niya pa ang kanyang panggagaiti, ang kanyang pagkagalit sa kanyang mga estudyante kasi siya ay na-insulto below the belt. Below the belt ang pagka-insulto niya, kaya ganyan na lamang ang mukha niya, parang sumabog na Mount Pinatubo. Kaya ating tunghayan kung ano ang sanhi ng kanyang pagputok ng kanyang galit dito sa 24. Pasok! Viral ang video ng isang guro na may pinapagalitan dahil hindi umano siya iginagalang ng mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ayan, nag-rest back siya. Kasi ganyan talaga. Ako ay isang licensed professional teacher din ako. At na-experience ko rin ng ganyan. Noong ako ay 23 years old pa, nag-start na ako pag-teach in college. At talagang may insulto ka sa mga estudyante. Kasi meron kasing mga estudyante na minamaliit ka at iniinsulto yung bawat sinasabi mo, hindi sinusunod. Ngayon, ano bang dapat gawin ng teacher? Siyempre, magagalit ka pero wag mong ipapakita yan sa classroom, sa lahat. Dapat ay kausapin mo na ipatawag mong mag-isa yung nang-insulto sa'yo at bigyan mo siya ng, ng leksyon. Kausapin mo na kung ano ang dapat gawin at wag ganun kasi makaka-insulto ka. Ito kasi pinapublic niya ang kanyang galit. Na-feel ko naman ang kanyang galit kasi na-experience ko yan. Minsan nga noon parang hindi ko talaga makontrol yan, yung galit na yan. Kapag bago ka pa, ideal teacher, kasi galing ka kasi sa katulad nito, galing yata to sa malaking university. Ako ay galing ako sa University of San Carlos sa Cebu. Isang prestihiyosong university sa Visayas. At ako'y nagturo sa isang maliit na syudad. Kaya medyo nakaka-insulto talaga yan kapag ganyan na mayroong mga estudyante na chinichismis ka o hindi pinapansin yung lecture mo, natutulog lang yung ganyan. Sarap nga pukulin ng eraser yung mga natutulog. Pero sa panahon ngayon, ito na kasi yung tinatawag na Generation Z. Z stand for zombie or kasi tayo mga 40 to 50 years old, tayo yung mga millennials. At ang sumunod sa atin ay Generation X yata and then Generation Z. Ang susunod yata diyan ay Y na. Naku, ano bang mga generation ito? Ito, balikan natin muli ang sumasabog na bunganga ng isang guro nag-viral. Base sa screen grab, live streamed ito bagamat naka-private na ang account ng nag-live. Pero nai-record ito ng ibang netizen kaya tuluyang kumalat. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Ayan, sumasabog Galing squatter ng mararating sa buhay. Hindi pa malinaw kung paanong di siya iginagalang pero iniimbestigahan na ang video ng Department of Education o DepEd na tukoy na nito ang nasa live bilang isang public high school teacher. Okay, ang mali sa live niya mukha niya yung tinitira niya ng kanyang camera, ng kanyang cellphone. Dapat yung mga mukha ng estudyante yung tinira niya, mukha niya Kaya ngayon mukha niya yung nag-viral, hindi estudyante. Well, para sa mga psychologist ay merong mali sa behavior. Pero sa akin kasi ako'y talagang isang guro din, ay naranasan ko rin yan na parang insulto na talaga. Lalo na kapag bata ka pa at galing ka pa, presko ka pa, galing sa university, bagong pasado sa license, mataas ang tingin mo sa sarili mo as a teacher pero binubuli ka lang ng estudyante na sabi nga niya wala pa kayong narating. Totoo naman yan pero wag natin ipakita in public yung galit natin kasi mga bata pa yan, mga estudyante, hindi nila alam. Wala pa silang experience kung paanong magiging professional na tulad niyo, ma'am teacher.
nararating sa buhay. Hindi pa malinaw kung paanong di siya iginagalang pero iniimbestigahan na ang video ng Department of Education o DepEd. Natukoy na nito ang nasa live bilang isang public high school teacher. Yan yung i-establish natin. If it was it during school hour? Was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya? So yan yung i-ascertain natin, kaya tayo magkakaroon ng investigation. Apparently, nasa harap siya ng klase based on the audio dun sa video natin. Ang tanong ng marami, bakit nagalit ang guro sa kanyang estudyante? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganung remark siyang narinig from one or two of the learners, kaya ganun yung kanyang galit. Sobrang ano naman kasi, below the belt eh. Personal yung, siguro sabi, si ma'am kabit ni sir, ganyan yung chismis. O baka si ma'am, kabit pala sila ng janitor eh. Ay yung ganyan ng mga chismis na below the belt, hindi kasama yung kung ano yung topic, hindi yun ang pinag-usapan, ay out of the picture. Kaya sasabog talaga si ma'am. Pero, ay nako, kaya nga, think before you click, think before you upload. Ayan, na ano kayo ng sariling cellphone mo. Bakit mo kasi ina-upload? O baka nagbablog ito si ma'am para ma-viral lang, di ba? Meron din ganyan na mga style eh. Ginagamit yung buong klase para mag-viral lamang yung video. Maraming ganyan. Viral video ngayon ay nasa 20,000 to 30,000 ang isang viral video. So okay na rin yan kung nagbablog si ma'am. Kasi bakit ginagamit niya yung cellphone niya live pa kung hindi siya nag-vlog? Baka ang content niya ay ganyan talaga, yung puputok ang butsi. Yung sasabog yung bunganga, talsik ang laway. Baka yun ang kanyang content sa kanyang mga vlog. Okay, so tapusin natin ang video ito. Balik tayo sa 24 oras. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyuhan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Ayan, hindi lang dapat yung estudyante ang bigyan ng psychological intervention, pati rin yung yung guro tsaka estudyante. Kasi yung guro masyadong tinamaan below the belt sa mga sinasabi ng mga estudyante. Personal kasi na issue, hindi yung issue about sa topic sa classroom. Very personal. Kaya nga talagang nagalit, hindi niya iniisip ng mga nasa murang edad pa yung estudyante niya, hindi pa kaanong nalalaman kung ano ang buhay. Kaya mga estudyante diyan, mga naman kayo, teenager na kayo, nasa edad na siguro kayo na 14, 16, 18, wag naman yung bulihin ang inyong teacher kasi yan ang nagtuturo sa inyo. Meron din kasing mga teacher na super stress na sa mga gawain nila pagdating sa bahay, maraming anak, yung asawa walang trabaho, walang pambayad sa tubig, kuryente, sa bill, internet, ganyan. Meron kasing problema ang mga teacher, kaya wag niyong bulihin si ma'am. Imbis ay i-smilean nyo, mag-smile kayo kay ma'am, greet kayo kay ma'am, at lang kayo kay ma'am, makinig lang sa kanyang mga lecture kasi ang lecture niya ay meron namang kinukuha yan sa lesson plan niya. At hindi yan basta-basta nag-lecture ng out of the topic. Kaya respetuhin niyo ang inyong mga teacher para hindi magagalit. Kay ma'am naman, advice ko ay before ka sasabog at before ka magbubulyaw ay huwag mong kunan ng cellphone ang mukha mo kasi mag-viral ka. At sarili mo ang masisira. Okay, relax ka lang. Merong tip diyan. Before ka daw magagalit, ay magbilang ka muna ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bali 5 seconds yan. Before pasabugin mo ang galit mo, bilang ka muna ng 10. At yan,
medyo neutral yung galit mo. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. God bless us all.